Alright, so today is Saturday, everyone, and still early morning, but I have decided to make a lumpia wrapper. Okay, so we were gonna make a lumpia wrapper kasi I missed eating lumpia, no? So the last time we went to a it's like a small restaurant, and they offer, it's like Chinese food, and then natikman ko yung lumpia nila, and it's only a vegetable, it's like a vegetable lumpia, pero hindi ko nagustuhan. I don't like it because it doesn't have flavor at all. So sabi ko, why not try making lumpia, because I miss it naman. So walang lumpia wrapper dito, walang nagbebenta kahit sa supermarket o kahit sa Asian market, walang nagbebenta ng lumpia wrapper dito. So we're going to make our own lumpia wrapper. So napakadali lang naman. So I have already made a mixture. So the mixture is just very easy. The ingredients are very ilan lang yung ingredients na kinakailangan. You only need flour, and then water, and then a little bit of salt. And then some people put oil, a little bit of oil. Meron din naman iba, hindi na. So yun lang yung mixture, and then we'll just prepare a pan, non-stick pan. Okay, so I have prepared here. I'm gonna show you. Ito na ang ating mixture. So this is only a flour, water, and salt, and a little bit of oil. And then I have prepared our non-stick pan. So medyo mainit na siya. Okay, so if you have a brush like this, you can use it na i-brush dito. Or any kind of brush, no? Kung gusto niyo yung medyo matigas na brush, pwede yun. And then, you also need this one, or spatula, or hindi na kailangan. Okay, so let's try. Ganito lang ang paglagay ng ating, so this is the mixture. So ganito lang, pahid-pahid lang. Ganito. So dapat dapat talaga non-stick yung pan nyo. Okay? So pahid-pahid lang ng ganito, ng napakanipis. Okay, dapat manipis lang yung pahid. So, bilisan natin kasi parang So, I don't know. This is my first time doing this. So, I don't know if this will work really. I don't know. So, parang hindi bagay yung aking itong aking so, dapat you fill out the excess dito. Yung mga hindi nalagyan. So, dapat manipis lang talaga siya. It should be very thin lang yung hindi siya dapat hindi siya dapat thick. So, meron pang mga lagyan natin yung may mga butas-butas. So, yan. Hintayin lang natin na mag-pop yung gilid. So, let's wait na mag-pop yung gilid niya. Mag-dry and mag-pop. So, once it pops up, we can take it out and put it on a plate. So, you can use a spatula. Kung nakikita nyo na parang magpa-pop up na siya, yung sa gilid, you can use a spatula to take it out. Or you can use your hands naman. Yung iba, ginagamit nila lang. Yung hands lang nila. So, we have here the spatula. So, hintayin lang natin. Hindi pa siya masyadong luto. Okay, so this is very manipis lang. So, if you want na a little bit thick yung wrapper nyo, you can do it. But, I prefer, let's try later na mag-stick, na i-stick natin yung wrapper natin. Well, let's try muna a thin one. Sign na paluto na siya, or luto na siya is nagpa-pop up, kusa siyang umaangat yung sa gilid, tulad nito. Kusang umaangat tong sa gilid, tulad nito. This one. So, you can use your hands if you want. So, medyo mainit. So, subukan natin na kunin sa ating hands. Okay, medyo hindi pa luto. Let's wait for a little bit more. Okay, let's wait for a little bit more na maluto talaga siya. And then, we were gonna put it on a plate, tapos cover. After putting the, kapag naluto na siya, pag nilagay dito, i-cover nyo ng paper or towel na malinis upang hindi siya mag-dry. Because once it mag-dry siya, tumitigas. So, to keep the wrapper moist, to keep the moisture, para hindi siya tumigas. Okay? Kasi kapag tumigas, hindi na natin magagamit yun. So, we're gonna take it off. Oops! Hindi pa masyadong luto itong sa gilid ito.
have to cook it more. Okay, so I'll put there. Okay, so we are done with our lumpia wrapper. I'm gonna show you how it looks like. Okay, so nakagawa tayo ng maraming lumpia wrapper. So I've made a lot lumpia wrapper just in case kapag mapunit siya once you wrap it, may extra tayo, di ba? So cover natin to keep the moist. And then nagprepare ako dito ng yung beef na ilalagay natin sa ating lumpia. So, hindi ko siya niluto. Usually, niluluto ko to. Pero this time, I'm gonna try na hindi siya lutuin. Tapos, nilagyan ko ng itlog, tinimplahan ng mga seasonings, and then just onion, carrot, and then bell pepper, and then garlic. Okay, so let's start wrapping. It is still windy today, no? Just like yesterday. Kaya, ayoko sana maglaba. Pero kailangan natin maglaba because tomorrow still windy. So, paano yan? Kailangan ng asawa ko ng damit. Okay, so nanonood pala ako ng Miss Universe, 72nd Miss Universe. Because I think tonight is the grand finals, yata, or coronation night. Okay, so nanonood ako ng Miss Universe. So, let's wrap. Ayun, si Michelle Marquez. Kumaan na si Michelle Marquez, Pilipinas! Okay. Hindi ko lang gusto kasi nagpa-short hair siya. Or, yeah, I don't like it because she has a short hair. Pero alam niyo yung bet ko is Nicaragua. I like Nicaragua. She's very beautiful. And, you know, when she, by the time na nag-walk na siya, with the gown, ang daming I think she's the favorite of the crowd. You know, maraming nag-cheer sa kanya. And then, favorite ko din si Chile. Chile looks like, with her nightgown, para siyang si Catriona Gray. She looks like Catriona Gray. She's very beautiful. Tapos, meron pa yung isa. Hindi siya Poland, pero she was 19 years old. I will gonna watch kung Basta she's 19 years old, she's very young, and she's very beautiful. At napakaganda ng katawan niya. As in, super, grabe. Okay, let's go to, I will gonna show you how to wrap. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Doing the lumpia, the wrapping, mag-chika-chika muna tayo. Okay, so, gaano nga ba kahirap manirahan dito sa ibang bansa? Napakahirap. Okay, so we considered ourselves as OFW, okay, Overseas Filipino Workers. Okay, kaso nga lang, kaming mga nandito na nakapag-asawa ng mga taga rito, ay ang kaibahan nga lang namin sa mga OFW, wala kaming sweldo kasi kami ay isang mga housewife. So, gaano nga ba kahirap manirahan dito sa ibang bansa? Napakahirap. Gaya nito, di ba? Napakahirap kasi dito walang mga Filipino na walang masyadong mga Pinoy, kaya mahirap kapag nag-crave ka ng mga pagkain, ay wag na. Kasi walang dito, walang Filipino na mga restaurant o walang Filipino market, wala. Merong mga Asian market. Yung Asian market naman ay mixed of Japanese and Korean. Mostly Japanese and Korean yung mga
products. Pero pare-parehong din ano. Pero yung mga vegetables, mabibili natin sa Asian market kasi pare-parehong din naman. It's a little bit similar with our, ano, yung mga vegetables natin sa, for example, mga Chinese veggies. No? So, we can buy them. Merong mga ampalaya doon, mga string beans. Oo, may, nakita nga ako doon, ano, anong tawag doon? Yung gabi ba? Gabi. Hindi na ako bumili. Pero may nakita kong gabi doon sa Asian public market. So, mahirap manirahan dito sa ibang bansa, lalo na you are far from your family. It's very difficult to live here talaga. Especially, you don't have family. For example, me, I have been living here for 4 years na, and wala talaga akong kilalang Pinoy dito. Sabi ko, saan kaya ako? Or paano kaya ako? How can I meet Filipinos here? Kasi alam ko, I know there are some Filipinos living here, but I don't know how to meet them because I don't know talaga. So, last year, may nakilala naman ako. So, I'm happy that I was able to meet them. At least, I feel like I'm not alone. Diba? So, tayo-tayo lang din namang mga Pilipinong nakakaintindi sa atin kasi pareho tayo ng kultura. So, how difficult it is? Of course, it's very difficult. Unang-una, the adjustment you're going to make is a lot. Okay? A lot. Kahit nga sabihin mo, oy, alam mo yung, meron naman tayong ano, there's a part of our culture in the Philippines na nabuhan natin sa mga Spanish kasi nga, we are a colony of Spaniards before. Yes, it's true naman. Yes, it's true. Pero, iba pa rin talaga ang kultura nila dito. So, the adjustment is super duper hard. Unang-una, homesickness. Homesickness talaga. Okay, yung talaga. Homesickness. Tapos, cultural differences. Okay, cultural differences. And then, language barrier. Okay, kasi hindi tayo marunong mag-Spanish. Punta dito, kahit na sabihin mo, uy, we have a lot Spanish words in the Philippines. Oo nga, we have a lot. Pero, hindi lahat. Kahit sabihin mo, uy, yung mga Chabacano, ano yun? Yung mga Chabacano, Spanish yun. Oo nga, pero hindi. Yung mga Chabacano, hindi lahat ng Spanish yung Chabacano. Hindi, kasi narinig ko na yun, hindi siya merong pagkakaiba pa rin. Hindi siya fully Spanish talaga yung mga Chabacano. Hindi. Meron silang mga salita, meron silang mga words na Spanish, yes. Pero hindi lahat. Hindi pa rin sila, Spanish talaga na language. So, language barrier talaga. Yun. Tapos, adjustment pa with your partner. Maraming adjustment na gagawin mo dito, guys. Kaya, yung mga OFW na pumunta ng ibang bansa upang magtrabaho, ay nako. Parang ganun din kami. Parang ganun yung pakiramdam namin. Kaso nga lang, yung mga OFW na iyon, nakakauwi sila. May kontrata. 2 years after, pwede kang makauwi. Kaso nga lang, iba yung sa amin dito. Buti nga sila, nakakauwi sila ng 2 years. Pero hindi lahat nakakauwi kasi nga, alam nyo na, merong mga malupit na mga amo, diba? Minsan yung iba nakakauwi na nasa kabaong, diba? Kakaawa naman. At least kami dito, wala kaming sweldo. Totoo nga lang, wala talaga kaming sweldo. Kasi nga, nasa mga kami. Mga housewife kami, wala naman talaga kaming sweldo. Kasi iba dito, iba yung kultura nila dito, guys, talaga. I'm gonna tell you the story of that in a different video. Iba yung kultura nila dito talaga. Kahit nasabihin mong na iba. Kaya, ay naku, minsan ako, nagsisisi talaga ako. Minsan, ay naku, sana hindi na lang ako nag-asawa. Parang ganun talaga. Minsan, dumarating din talaga sa isip natin yun, no? Pero, natanggapin na natin kasi yun na, pinili mong desisyon, yun ang napag-desisyonan mo, yun na, panindigan mo na, parang ganun. Diba? So, napakahirap dito, guys. Ako, sobrang adjustment ginawa ko. Super, malaki talaga yung adjustment na ginawa ko dito. Tapos, you don't receive pa emotional support from the family, from your partner, ay naku, talagang napakahirap nun. So, if you have a partner na talagang very supportive, very understanding, you are so much blessed kung ganun yung partner mo. Pero kung yung partner mo instead of helping you to get up, if you fall down, instead of tinutulungan ka niya, hindi, and yung partner mo dinadrag down ka pa,
your partner drags you down. Your partner drags you down. Ay naku, talagang napakahirap. Talagang yun ay napakahirap. So, isa ngayon nakapag-adjust na naman ako kasi 4 years na nga, di ba? I've been living here for 4 years. So, I have already adjusted to the life here. I'm getting used to the life here. Kaya nanibago ako doon. Pag-uwi ko ng Pinas last year. Uwi kami ng Pinas. Finally, masaya ako. At parang nanibago ulit ako ba? Kasi, hindi naman pero, kasi parang nasanay na ako dito. Katulad ng isda. Yung inuuna na isda. Gustong-gusto ko man yun. Dati, nung doon ako sa Pinas. Dito, hindi naman ako nakakakain na ng isda. Puro ng karne. So, pag uwi namin doon, parang parang baho ba? Parang weird na sa akin yung yung mabaho na sa akin ba? Very weird yung smell. Uwi naman. Ang uwi ko naman. Baka sabihin nyo, ang arte-arte mo naman. Para ka namang Hindi. Kasi, nanibago nga. Kasi kahit 4 years na, nanibago. Kasi hindi na talaga ako nakakain ng isda dito. Promise. Hindi talaga ako nakakain ng isda dito. Guys, nakakakain lang ako ng isda dito. Nung nagbuntis ako, yung may subsidy kami. Pero hindi ko gusto yung isda dito kasi amoy lansa man. Kasi yung isda nila dito, hindi galing sa dagat. Isda sa lake. So, wala. Hindi siya masarap. Fresh yung yung isda sa dagat ay fresh at masarap siya. Okay, so I'm done. Stop talking na. Tapos na ang ating lumpia. I'm gonna fry that one later. Later, no? So, hindi pa muna ngayon. Ang lulutuin ko pala for lunch is adobo and pansit. Chicken adobo na naman at pansit. Kasi, gusto ko ubusin na yung pansit talaga. Para, lulutuin ko lang yun. Tapos, mag-chicken adobo na lang ako. Kasi, paborito ng anak ko. Gusto niya yung chicken adobo. Tapos, ngayon, hindi ko na siya, ilalagyan ko na ng sabaw. Lagyan ko ng medyo masabaw pa. So, mag-prepare muna ako ng aking ingredients. So, going back sa ating story time. Okay, so, napakahirap mag-adjust dito. Yung pagpunta ko dito, parang 1 week, I can already feel the homesickness nung pagdating ko dito. Tapos, kasi nanirahan kami sa aking binan. Pagdating namin dito, doon kami nanirahan sa aking binan. Kasi sabi na sa ako, nanirahan muna tayo kasi para you don't feel alone. So, sabi ko, sige, wala nang problema sa akin. Ngayon, parang 1 week after, I already feel the homesickness kasi wala akong nagagawa doon sa bahay niya kasi nga hindi namin yung bahay. At saka nag-a-adjust pa ako kung syempre nag-observe muna ako kung ano bang klaseng mga tao sila. Syempre ganun yung nag-a-adjust din sila sa akin. Ako rin nag-adjust din ako sa kanila. So parang ganun. So wala akong nagagawa masyado, nasa nasa kwarto lang lagi. Natutulog ako ng hapon. Palagi ako natutulog ng hapon kasi wala kasi akong ginagawa doon. So, every afternoon, nasa kwarto lang ako, tapos labas, tapos mag-snack, tapos balik na naman sa kwarto ulit. Wala akong nagagawa masyado. Kaya, na-feel ko na yung homesickness kasi iba man dito. Kasi, syempre, dito, walang pakialam sa mga neighborhood mo. Parang ganun. Hindi uso yung nakikikapit-bahay ka. Yung ganun ba? Ngayon doon sa Pilipinas, nasanay tayo na yung mga kapit-bahay natin, pumupunta sa bahay, nakikita natin sa labas. Yung ganun dito, hindi. Hindi mo talaga makikita yung mga kapitbahay mong nakikipagchismisan sa labas. Hindi talaga nasa loob ng bahay o kaya nasa trabaho talaga yung mga tao dito. Iba dito. Kaya, minsan lumalabas ako, wala akong nakikitang tao. May dumadaang tao, ganun, lumalabas. Wala man. So, doon ako, I'm starting to feel the homesickness talaga. Tapos, namimiss ko yung pamilya ko. I miss my family when we get to share our time together, eating together, very noisy ba, yung nag-uusap, dito, napakatahimik nila, hindi talaga sila nag-uusap dito kapag kumakain. Kapag kumakain, kain lang. Hindi talaga, no noise, no music, parang gano'n, napaka-quiet. Kaya sabi ko, ano ba to? As in, talagang, naninibago ako ba? Kaya doon sa Pilipinas, nasanay kami na kapag kumakain, kahit puno yung bibig, ay talagang nagsasalita, nag-joke, tumatawa, nagsasalita, gano'n kami. It's totally different talaga. Kaya parang namimiss ko yun ba? Namimiss ko yung ano ba to? Gusto ko nang umuwi. I wanted to go home. Yun talaga yung sinasabi ko, ano ba to? Tapos, syempre yung asawa ko, bumalik na siya sa trabaho niya. Kaya, naiwan ako mag-isa sa bahay. Tapos, yung kasama ko, yung binan ko, hindi naman ako marunong magsalita ng Spanish, di ba? So, medyo mahirap. Mahirap talaga yung adjustment na ginawa ko. Tapos, buti na lang, I was doing an online job kasi doon sa Pilipinas bago ako nag-asawa. Kaya,
pumayag naman yung yung mga amo ko na mag-work ako kahit nandito na ako. So I'm very much thankful na pumayag sila na kahit I am here in Bolivia, I can still work with them. So two companies, I was working with two companies talaga together. Tapos nag-give up o give up ko yung isa when I was already pregnant. So I was focusing on one company until this time. So I'm happy naman na I have work by that time kasi parang parang hindi ko palaging iniisip na I want to go home, I want to go home. So meron akong nalilibang ako sa trabaho ko. Kaso nga lang, yung trabaho ko ay pang umaga lang dito kasi gabi doon sa Pilipinas, pang umaga dito. Kaya morning lang, in the afternoon I am free. Kaya minsan naisip ko pa rin, I want to go home, yung parang ganon. So, napakahirap as in, I could still remember those days na umiiyak pa talaga ako. I wanted to go home. Tapos, lalo na kasi naging busy na yung asawa ko sa kanyang trabaho. Kasi nga, yung position niya sa kanyang trabaho ay medyo mataas na. Kaya, busy-busy talaga siya doon. Tapos, marami siyang naiwang trabaho kasi nga isang buwan siyang doon. Nung ikinasal kami, isang buwan siya sa Pilipinas. So maraming naiwan na trabaho sa kanya. So, napaka-busy niya. Tapos, merong akong mga naging kaibigan nung pagdating ko dito, mga Bolivian din sila. And they try to make me happy. They wanted to know me. They always invite me for dinner, for lunch. By the time na dumating ako dito, I was happy by that time na talagang a few weeks after nung pagdating ko dito, a few months after, may mga taong trying to make me feel comfortable dito. So, meron akong mga naging kaibigan. And then, yun na nga, ang problema kasi doon kami sa akin ginanirahan. Ngayon, ang problema is, yung binan ko, ayaw niya nang lumalabas ako. Kasi, palagi nga itong sinasabi, kahit ngayon, once you become a wife, you should stay at home. You should stay at home and you should not be with friends, blah, blah, blah. Ganon yung sinasabi niya. So, naiinis siya, parang kinokontrol niya yung marriage namin. So, kasi nga, doon kami nirahan sa kanya. Kaya, by the time na, yung mga kaibigan ko pumupunta sa bahay, hindi parang naiinis siya, hindi niya gusto. So, I have two friends na, you know what? Nagpunta dun sa bahay ng binan ko, tapos nasa kwarto lang man ako. Nasa kwarto lang ako ng hapon, tapos I was just watching TV, hindi ako natulog. Tapos, sabi niya, yung isang kaibigan ko, pinapunta doon ng mga kaibigan niya, tapos ini-invite ako, ipapadala ako doon sa bahay ng kaibigan namin. Sabi, hindi ko siya alam na nagpunta pala siya doon. Kapitbahay namin siya, and parang sinabihan siya na, go to, and invite her and bring her here in the house. Parang ganon yung sinabi ng mga kaibigan niya. Nagpunta siya sa bahay. Hindi ko alam na napunta siya sa bahay. I only knew at night when the other friend write to me. Sabi niya, you know what, pinapunta ko pala si dyan, yung isang kaibigan natin, para dalhin ka dito sa bahay because we wanted to spend time with you. We wanted to have lunch yata. No, dinner. We wanted to have dinner with you. Sabi ko, I didn't know. And I said, I'm just in the room, but I didn't sleep. Tapos sabi niya, sabi ng binan mo, you were sleeping in the room daw. Sabi ko, I'm not sleeping, I'm just in the room, but nobody knocked the door to tell me, somebody is there asking for you. Wala, hindi nag-knock ng door yung binan ko. She didn't knock the door, she didn't ask me by that time. So, only by that time, na-realize ko na, parang ayaw niya. Tapos, sabi ng friend ko, sabi kasi ng binan mo, natutulog ka daw. Sabi ko, hindi naman ako natulog. I was just there in the house. I was just there in the room all the afternoon. But nobody told me na pumunta pala yung kaibigan namin. Sabi niya, okay. So, yun, na-realize ko na, papaayaw niya. Kaya ganun. Another one, nagpunta na naman yung isang kaibigan ko. So, she was invited for lunch. Tapos, dadalhin niya ako. She invited me to go with her. So, napunta siya dun sa bahay ng binan ko. Tapos, hindi siya nagsabi na, punta ako dyan, bla bla bla. Nagpunta lang siya doon, kasi dadalhin niya ako. Tapos sabi daw ng binan ko, bakit? Nandiyan ba si Roxanne? Sabi niya, nagtanong siya, nandiyan ba si Roxanne? Sabi daw ng binan ko, bakit? Yung ganun ba? Parang ayaw niya talaga, parang ayaw niya akong palaging lumalabas, ayaw niya, kasi yun talagang palaging sinasabi niya na once you get married, you just stay at home. You cannot go out. Yung parang ganun ba? Parang gusto niyang kontrolin. So, sabi ng kaibigan ko, alam mo, nagtanong ako sa binan mo, parang ayaw niyang ikaw ay lumabas. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi niya,
And nagtanong ako kung nasan ka, sabi niya, bakit? Sabi niya daw. So, parang, sabi ko, ay, hayaan mo na, parang gano'n. So, parang alam na nila, alam na ng mga kaibigan ko na medyo mahigpit yung binan ko. Kaya, hindi na sila masyadong pumunta doon. Yung kinakausap nila, yung asawa ko na lang. So, yeah, minsan kapag may pumunta doon sa bahay, nagtatanong tungkol sa akin, oh, nasan siya? Minsan sinasabi niya naman ako, ay alam mo, pumunta yung asawa. Minsan lang. Pero yung mga kaibigan kong pumunta doon kasi gusto nila akong imbitahin, hindi niya yung sinasabi. Ganon siya. So yun lang. I still have, marami pa akong kwento tungkol sa kanya. Pero separate ko na lang yung video na yun. Kasi ngayon is Saturday, so magluluto tayo. Okay, so we are frying na our lumpia Shanghai beef lumpia. And our pansit is ready. Pansit bihon na walang cabbage because wala na kaming cabbage. So ano lang to? Green beans and carrots. Tapos nilagyan ko ng kaunting beef. Okay, it's ready. Masarap. And our marinated chicken for adobo. After frying the lumpia, we're gonna cook the adobo. So, Filipino food muna tayo ngayon. Usually naman, Filipino food naman talaga yung palagi kong hinahanda kapag kami lang ng anak ko. Minsan, pag namimiss ko rin kumain ng pagkain nila dito, natuluto din ako. Kasi marunong na rin din naman ako. Pero as of now, parang namimiss ko yung pagkain Pinoy, kaya Filipino food muna tayo.